paraan na mabuti na akma sa pagdadakwa. Maikli lamang ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Pag-da'wa, pag sinabing da'wa, ito yung pagpaparating ng Islam sa mga tao. Pag sinabing da'wa, ano ibig sabihin ng da'wa? Pagpaparating ng Islam saan? Sa mga tao. Tayyib. Pag sinabi mga tao, papasok dito yung mga Muslim at hindi Muslim. Papasok yung Muslim at hindi Muslim. Ang pagkakaunawa ng iba, pag sinabing da'wa, nagdada'wa siya, para lamang sa mga hindi Muslim. Na kung saan dito Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah sa gabing ito, mga kapatid at mga minamahal nating mag-aaral sa Islam, alhamdulillah. Dalangin natin kay Allah na nawa tanggapin niya ang ating mga mabuting gawa at patibayin niya ang ating pananampalataya. At inshallah tuloy-tuloy yung mga ganitong pag-aaral kahit na Thursday, Friday, Saturday. Ito'y malaking biyaya sa atin, mga kapatid. Wallahi, malaking biyaya ito na dapat magpasalamat ang isang Muslim kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil maraming tao na gustong mag-aral, gustong umattend ng mga Islamic lectures sa mga Islamic centers. Napakarami dito sa Saudi Arabia, pero dahil sa kanilang trabaho hindi sila pinapahintulutan. Ang iba naman may mga kapansanan, di ba? Hindi makapunta sa mga Islamic center, hindi makapag-aral. Pero kayo, mashallah, ang iba 3 beses sa isang linggo. Ang iba dito pa natutulog tuwing Thursday. Tapos mag-aral, mag-basketball pa. Di ba? Hindi totoo. Yung kalusugan na meron ka, yung pagpunta mo rito tapos naglalaro ka pa, tanda yan ang biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ang iba akala normal lamang, pero hindi, napakalaking biyaya yan, kapatid. Biyaya yan, masyaallah, nakakapaglakad ka. Punta ka sa ibang mga masjid, makakita ka ng mga naglalakad na walang paa. Ang iba wheelchair, di ba? Ang iba hindi makasujud, hindi makaruku'. Pero kayo rito, masyaallah, tabarakallah, pupunta rito, nagbabike, yung iba nagmumotor. Tapos, ayun na nga, tapos ng laro, tapos mag-aral, maglalaro pa. Naglaro ng Thursday, maglaro pa ng Friday, maglaro pa ng Saturday. Mashallah. Di ba? Tapos mga may asawa, dito, biyaya rin Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo yun. Kaya, magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin yung magpatuloy yung pasalamat. Dahil ang sabi ni Allah sa banal na Quran, la in syakartum la azidanakum. Kung kayo lamang ay magpasalamat kay Allah, kung kayo ay magpasalamat kay Allah, la azidannakum. Meron dalawang taukid, patunay dito, at pagpapatiyak na sinabi ni Allah, la azidannakum, tunay katiyakan na daragdagan ni Allah ang biyaya sa inyo. Ano yung biyaya na ito? Yung Islam, yung biyaya sa puso na mayroon ka. Ano ito? Yung kapanatagan, yung kampante ka sa iyong buhay, masaya ka. Kasi hindi ibig sabihin na mahirap ka, mayaman ka, masaya ka na. May mga tao na nahirap sa mundo, pero mas mayaman pa siya sa hari. Mas mayaman pa sa mga presidente, sa mga mayaman. Bakit? Dahil yung puso niya panatag, kampante. Kung ano yung dumating sa kanyang biyaya mula kay Allah, nagpapasalamat siya. Mabuti man o masama, tanggap niya ito. Ito yung tunay na biyaya. Kaya, mga kapatid, magpatuloy lamang tayo sa pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tulad ng sinabi ko, ang pinakamalaking biyaya sa atin ni Allah ay ang Islam. Islam. Kasi ito yung relihiyon na kung titignan mo, lalo na yung mga bagong Muslim, magnilay-nilay tayong maigi sa ating pananampalataya ngayon sa Islam, kasi Muslim ka na ngayon. At yung mga pinanganak ng Muslim, paano pag dinilay-nilay, magmuni-muni, mantakin mo, kapag papasok ka ng masjid para magdasal, makita mo yung masjid natin, mashallah, walang rebulto. Magkaiwalay lalaki, babae. Tapos, yung katabi mo, millionaire. Hindi mo alam. Sa Pilipinas, siguro yung mga Kristiyano ka pa hindi ka pwedeng pumunta sa harap para magdasal. Kasi, ano yun? VIP kung tawagin, ika nga. Pero dito, kahit yung mga nagtatrabaho ng sa baladiya, yung sa basura, kita nyo, di ba?
umaga, tapos sa salatul zuhur na, partikular, salatul asar, nandiyan sila, nagsasala. First stop pa sila, sa unang linya pa sila. Katabi nila mayaman, katabi nila mga guru, mga doktor, mga general, mga scholars. Pantay-pantay. Iba-ibang kulay sa masjid. Iba-ibang lahi sa masjid. Nagkakaisa tayo. Ito yung tunay na reliyon. Kaya magpasalamat ka lang subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tapos magdarasal ka sa masjid. Hindi ka pipilitin magbigay ng tinatawag na handog o abuloy o ano man tawag dyan na sa iba. Boss, magsala ka, magdasal ka. Kung magbibigay ng kawang gawa mula sa iyo, ikaw mismo maghanap ng mahirap. Ikaw mismo maghanap ng nangangailangan. So, yung isang Muslim dapat nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa biyaya na ito. Ngayon mga kapatid, inshallah subhanahu wa ta'ala sa maikling oras na ito, ang pag-uusapan natin, ito ay ang paraan na mabuti na akma sa pagdada'wa. Maikli lamang ito inshallah subhanahu wa ta'ala. Pag-da'wa, pag sinabing da'wa, ito yung pagpaparating ng Islam sa mga tao. Pag sinabing da'wa, ano ibig sabihin ng da'wa? Pagpaparating ng Islam saan? Sa mga tao. Tayyib. Pag sinabi mga tao, papasok dito yung mga Muslim at hindi Muslim. Papasok yung Muslim at hindi Muslim. Ang pagkakaunawa ng iba, pag sinabing da'wa, nagdada'wa siya, para lamang sa mga hindi Muslim. Na kung saan dito nagkakaroon ng pagkakawatak-watak yung ibang mga kapatid sa Islam na dapat ayusin at ipaliwanag na maigi na ang pagdada'wa hindi lamang para sa hindi mga Muslim. Kasi yung pagtuturo ng pagbabasa ng Quran, da'wa. Yung pagtuturo sa mga matatanda, da'wa. Yung pagtuturo sa masjid, da'wa. Pagtuturo sa mga bata, parte ng da'wa, bahagi ng da'wa. Di ba? Yung pag-utos ng mabuti, da'wa. Pagbawal ng masama, da'wa. Yung pagbabawal sa mga shirk na ginagawa, yung pagtatambal kay Allah. Kasi may mga kapatiran tayo na akala nila tama yung ginagawa nila, pumupunta sa mga libingan, humihingi ng mga biyaya sa mga patay na, yung mga shirk, yung mga bid'ah, yung pagbabawal ng shirk at bid'ah, parte ng da'wa. So yung pagdada'wa, hindi lamang umiikot sa pagbabahagi, pagpaparating ng Islam sa mga hindi Muslim. Ulitin natin, ang da'wa, ang pagpapawat ng Islam sa lahat ng tao. Musliman o hindi Muslim. Kapag nagutos ka ng mabuti sa kanila, nagbabawal ng masama, papasok yan sa da'wa. Unang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. At magsalita kayo ng mabuti saan? Linnas. Ano ibig sabihin ng mga nas? Nas, mga tao. Magsalita ng mabuti sa mga tao. Pangkalahatan yan. Natalakay natin yung mga nakaraang linggo, yung karapatan ng ating kapitbahay. So ang Kristiyano, kapag kapitbahay mo, meron siyang ilang karapatan? Hindi. Dalawa. Ano yung karapatan ng kapitbahay na Kristiyano? Karapatan bilang kapitbahay, tapos karapatan bilang tao. Yung maging mabuti sa kanila. Kapag magluluto ka ng ulam, damihan mo yung tubig at bigyan mo yung kapitbahay mo na hindi Muslim, maging mabuti sa kanila. Tayyib. So ang pagiging mabuti sa mga tao, ito ay utos ng Islam. Ito yung sinabi ni Allah. At sinabi rin ni Allah sa ibang talata sa Surah Al-Isra, وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. At sabihin mo, Muhammad, pinag-utusan si Propeta Muhammad. Kasi si Propeta Muhammad, kaya sinasabi sa banal na Quran, yung ibang talata, at sabihin mo, Muhammad, tanda ito na si Muhammad, hindi siya ang nagtatag ng Islam. Si Muhammad, sa mga bagong Muslim, hindi siya nagtatag ng Islam. Ano si Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Isa siyang mensahero. Ibig sabihin siya ay napag-utusan. Maliwanag? Si Propeta Muhammad, hindi siya nagtatag ng Islam. Kasi kung siya nagtatag ng Islam, sasabihin niya na ako yung Diyos. Bakit pa sabihin na propeta lamang? Tapos yung mga pagsisisi sa kanya ni Allah sa banal na Quran, hindi niya ito tatanggalin niya sa Quran. Kasi sa banal na Quran, may lumapit sa kanya na bulag para humingi ng payo o magtanong. Hindi siya pinapansin ni Propeta Muhammad. Bakit? Kasi si Propeta Muhammad sa mga oras na ito, meron siyang mga kinakausap na matataas na posisyon ng mga Quraysh. Kumbaga, yung tribo ng Quraysh, ang Quraysh, tribo siya ng mga Arabo. At sila yung pinaka mataas na antas ng mga Arabo. Yung tribo ng Quraysh. Maraming tribo yung mga Arabo. Al-Harbi, di ba? Alam niyo yun? Al-Anazi. Madami. So, yung Quraysh, ito yung pinakamataas. Yung Quraysh. So, si Propeta Muhammad, mayroon siyang kinakausap na mga pinuno ng Quraysh. Tapos dumating yung bulag. Hindi niya pinapansin yung bulag na ito.
Nakalagay sa Quran, Suratul Abasa wa Tawalla. Yung surah Al-Abasa, Suratul Abasa wa Tawalla. Ang sabi ni Allah, Abasa wa Tawalla an jahul a'ma. Si Propeta Muhammad nakunot yung noo niya. Bakit nakunot yung noo niya? Kasi bakit parang dumating ka, alam mo na may kausap ako. So, isa sa mga pakahulugan ng mga ulama, kasi nga bulag siya, tapos mahirap siya, hindi alam nung sahabi na ito na si Propeta Muhammad ay mayroong kinakausap. So kaya dumating siya. Pero kung alam niya na may kausap si Propeta Muhammad, siya ay nagdada'wa, hindi siya lalapit. So si Propeta Muhammad nakunot yung noo niya. Parang sinisi siya ni Allah na bakit mo ginawa yan? Yung tao gustong matuto sa Islam. So si Propeta Muhammad, kung siya ay huwad na propeta, tatanggalin niya yung mga ganitong talata sa Quran, di ba? Bakit? Kasi kakulangan nito. Hindi perpekto. Ibig sabihin hindi siya perpekto. Totoo naman. At marami pang mga talata na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, at hindi lamang si Propeta Muhammad, yung mga propeta, lahat ng mga propeta nagkakamali. Si Propeta Adan o si Adam na nilikha ni Allah sa pamagitan ng kanyang kamay, nagkamali. Pinalabas siya saan? Sa paraiso. Si Propeta Moises nakapatay nang hindi sinasadya. Parang tinulak niya lamang yung tao. Meron siyang gustong awatin na nag-aaway. Natulak niya lamang ng konti. Tapos, kasi malakas siya eh. Ano nangyari sa tao? Namatay. Hindi niya sinasadya. At marami pang mga propeta na nagkamali. Yung normal na pagkakamali na hindi malaki. Ang ibig sabihin, tao lamang sila. So, ang sabi ni Allah, وَقُولُ لِلنَّاسِ husna. وَقُلْ لِعِبَادِ. At sabihin mo, O Muhammad, sa aking mga alipin, magsalita ng mabuti. Yung talata na ito nagpapatunay na si Propeta Muhammad ay sugo ni Allah. Ang sabi rin ni Allah sa ibang talata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Manawagan ka tungo sa iyong Panginoon ng may hikmah. Ang ibig sabihin ng hikmah, yung may kaalaman ka at alam mo ilugar kung saan dapat ilugar ang isang tao, ang isang bagay. Kapag kausap mo ay mayaman, mga professional, kailangan maging tulad kanila. Kapag yung kausap mo naman is kasi ang utak ng tao, ang isipan ng tao, hindi pantay-pantay. Kaya nga sabi, hadithun nas, kausapin niyo yung mga tao kung papaano nila kayang unawain ang sinasabi mo. So, kapag ikaw ay nakapag-aral, malawak ang kaalaman mo, kausapin yung mga tao na normal. Huwag mo kausapin yung mga tao na hindi nila kayang intindihin yung sinasabi mo. Na yung tao napapagod lamang sa kapagsalita, na walang naunawaan yung mga tagapakinig. May mga ganyan, di ba? Minsan, may nag-lecture, tapos yung tao nakaganyan lamang. Pero walang naintindihan. Totoo. Halimbawa, ito, Hajj. Ano ba yung tamattu na tinatawag? Khalas. Lalo na yung bagong Muslim. Ano ba yung usul fiqh? Halimbawa, ano ba yung mga akida? Nagpapalalim masyado. Kailangan normal lamang. Hindi ko ibig sabihin na hindi nyo alam to ha. Alam nyo yan, alhamdulillah. Pero ang tinutukoy natin dito, ang kausap ng tao, kapag may kausap ka, tignan mo yung kausap mo. Pag-aralan mo maigi kung kaya niya bang arukin ang mga sinasabi mo, intindi ng mga sinasabi mo o hindi. Ito yung sinasabi sa Biblia ng Quran, bil hikmah wal mau'izatil hasana. Yung mabuting salita. Wajadilhum billati hiya ahsan. At makipagdialogo ka sa kanila ng may mainam na salita. So sa Islam, yung pakipagdialogo, pwede pala. Halimbawa, Kristiyano, nakipagdialogo sa'yo. Class, magdialogo kayo, mag-usap kayo ng mga Ginoo. Walang panlalait, walang pag-iinsulto, walang pagmamaliit, walang pagmamataas. Ang layunin sa pakipagdialogo o pakipagdebate upang ihayag ang katotohanan, hindi na ikaw ay tama. Naunawaan natin? Kapag tayo ay makipagdebate, halimbawa, kasi ngayon, marami nagdedebate ngayon tungkol sa relihiyon, sa Facebook, sa Luneta. Ang dami na ipagdebate. Ang layunin mo, kaya ka na ipagdebate para ano? Ihayag ang katotohanan. Hindi iparating na ikaw ay tama. So, kailangan may adab, may kaugalian. Ito yung mga sinasabi ni Allah sa dalang Quran. At sinabi ni Allah sa ibang talata, wala tujadil ahlal kitab. Huwag ka makipagdialog sa mga Hudyo at Kristiyano, maliban na lamang na may mabuting salita. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dalang Quran, kay Fir'aun, sa kalagayan pala ni Fir'aun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Ang sabi ni Allah, inutusan niya si Propeta Moises, si Musa at si Harun
na pumunta kay Moises. Idhaba. Pumunta kayong dalawa kanino? Kay Firaun. Innahu taga. Siya ay nagmataas, nagmalaki. Nag-angkin na siya ay Diyos. Pagkatapos, faqula lahu qawlan layyina. Magsalita kayong dalawa sa kanila ng mabuting salita. So, sino magsalita ng dalawa? Yung magsasalita ng mabuti? Si Musa at si Harun. Yung malumanay na salita, mahinhin na salita, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Harinawa, maasa na sana, hindi mo alam, baka si Firaun, maalala niya na hindi siya ay Diyos. Mayroong Panginoon. Makaalala siya na may tagapaglikha. O di kaya matakot siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik loob siya kay Allah sa pamamagitan ng payo na mabuti, sa pagtutuwid na mabuti. Ang talata na ito, mga kapatid, yung ating mga nabanggit at marami pang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi natin babanggitin at basta marami. Adinu nasiha, ang reliyong Islam ay pagpapayuhan, pagpapaalalahanan para sa lahat ng tao ito. Yung mga talata sa Quran, sa Sunnah ni Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan, tumutukoy na maging mabuti tayo sa ating kapwa, sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. At yung pagdada'wa sa kanila, yung pagtuturo ng mabuti, kailangan may wisdom. Hindi puro dikta ng dikta. Mali yan. Bro, bid'a yan. Bro, haram yan. Khas, kapag may nagkamali ng isang tao, ituwid sila ng may hikmah. Hindi yung papayuhan mo, kapag itutuwid mo, mas lalo siyang magiging, ano tawag doon? Hindi. May mga tao na kapag papayuhan mo, dahil sa pagpapayo mo, pagtutuwid mo, nangingiba mo yung pride nila. hindi, yung lalo silang nagiging, kumbaga, ayaw nilang iwan yung ginagawa nila. Sino ka ba? Di ba? May mga ganyan. Dahil sa pagpapayo, pagtutuwid, minsan, imbis na gusto natin mabago ang isang tao, maggabayan, lalo silang lumalayo sa atin. Parang na-insult ko kasi sila ganun. Kaya mga kapatid, kailangan may paraan ng pagpapayo at pagtutuwid. At sabi rin ni Imam Shafi'i, ito napakaganda lang sinabi ni Imam Shafi'i, ta'ammad ni nusha fi infiradi. Sadyain mo, ika na ako ay payuhan na ako ay nag-iisa. Sadyain mo, nagkamali ako, nakalimot ako, nagkasala ako, payuhan mo ako nang ako'y nag-iisa. Wa jannib ni nasihata fil jama'a. At wag mo akong itutuwid sa harap ng madla, mga tao. Fa inna nusha bainan nas, sapagkat ang pagpapayo sa harap ng mga tao, naw'un min at-tawbikh, ito ay uri ng paninisi. Paninisi, pagpapahiya. Hindi yan pagtutuwid. Paano yung nag-exercise? Next ng top. Ha? Yung kaibigan mo? Yung mga nag-exercise ng top. Ay, ganun talaga, normal lang yan. Kulang pa naman. Normal lang yan. Tayo. Ngayon mga kapatid, kailangan marunong tayo lumugar. No? Kapag mayroon ka gustong ituwid, may wisdom, may hikmah, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ganun ka rin, kapag sa asawa mo, may asawa ka, may nanay ka, lalo na yung mga pamilya mo, kung gusto mo silang ituwid, paalalahanan, kailangan mayroong wisdom, mabuting pagsasalita. Hindi yung sisi ng sisi. Naintindihan natin? Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayakum. Wala nang tanong. Nah, lalu dia magtanong ka na.